Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another true story na naman ang ating ibabahagi ngayong araw na ito. Ngunit bago natin simulan ang ating true story, ay nais ko po munang magpasalamat sa inyong lahat, sa mga followers at supporters at sa ating mga tagapakinig sa page na ito. Especially sa ating story sender na si Cherify Malawi Tabo. Siya po ang may-ari ng kwento na ibabahagi natin ngayong araw na ito. Shout out din kay Sheikha Biungka from Dubai, Pa Patrick Mulod, Sara Salik from Dalikanda Tuuden Sinswat, Samera Baman from Pinggalgan Sultan Kudarat Maguindanao, Sandra Labay Usman from Tupi South Cotabato, and Michael Makalang from Barangay Baka, Datuuden Sinswat Maguindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Cherify Malawit Abo, pangatlo sa 7 magkakapatid. Minatay si Ama Kanulagon at 2013, grade 5 ako sa Tuba, Alagon. Yung panganay namin ay first year high school pa lang that time at yung pangalawa naman ay grade 6 at yung sunod sa akin ay grade 2 pa lang. Si Ina that time, ataw kasi Ina kanunama akatitimpuan sa kinadala ni Ama na adan-ali nami amanot anakalabi syaulan ataw kanaka 9 months, iumul din abalimbala ni Ina siya sa walay. Si Ama no si Ina na panggalbag sa LGU na dato Montawal o gade nasabab sa madagal kami na di pagkadun sa gastusin namin sa pang-araw-araw sugad kaya ni Ina ngo si Ama. Kaya mas pinili ni Ina imindagang-dagang sa pastil then si Ama manam namin dispatcher sa mga van lusa Kabakan. Uman pangganat si Ama mapita-pita papuntang Kabakan na makisabay kami ng kani Ama asal di kami din pagkapamasahe. Ibagot kami ni Ama sa KPCS, bali inga pa namin manam si Ama sa overpass tuwing hapon pag-uwian na. Sobrang hirap para sa amin na wala na si Ama dahil nakasanayan namin na hinahatid sundo kami ng tatay namin sa pag-aaral tapos biglang wala na. Yung kapatid ko na grade 2 pa lang ayaw na niyang pumasok sa school dahil hindi daw si Ama ang naghahatid sundo sa amin. Dahil hindi pa niya alam that time na wala na si Ama. Iyak siya ng iyak at ayaw niyang pumasok sa school. Nung namatay si Ama, sobrang challenge sa amin dahil sobrang daming dapat i-adjust dahil wala na nga si Ama na nakasanayan namin. Si Ina na lang at mga kapatid ko ang natira at kami-kami na lang. Sobra ang makalilo sa ginawa, ikapisangan ta na isa alokas. Taong 2015 nakapag-asawa ulit si Ina. Nagpaalam naman siya sa amin. Di kami bunpagyug kagi na mapasang abanal ikapalabyan si Ama nami anto sa sakalbo a mama. Ugid na pinamagumpunga nagkaunutan kapara daw may kasama si Ina magtaguyod sa amin or adan kapad ni Ina apantiyagap sa lagkami. At ayun na nga, kinasal si Ina. After ng wedding nila, sa bahay na nakatira yung stepfather namin. Sobrang awkward lang kasi hindi kami sanay na ibang lalaki ang kasama namin sa bahay. Nag-business silang dalawa ni Ina. Yung panganay namin, napag-isipan naman niyang mag-process ng papers para makapag-abroad siya at ang layunin ay matulungan niya si Ina sa pagtustos sa amin. Year 2018, second year college pa lang siya that time at sinakripisyo niya ang kanyang pag-aaral para lang makapag-abroad at para matulungan si Ina. And alhamdulillah, nakapag-abroad si Kaka. Kami naman na mga kapatid niya ay nagsikap sa pag-aaral para masuklian ang sakripisyo ng aming ate at ang sakripisyo ng aming nanay. Year 2024,
Alhamdulillah, nakapagtapos ng pag-aaral ang isa sa amin. Nakapagtapos ng pag-aaral yung pangalawa kong ate. Siya ang first degree holder sa family namin. Then ako naman ay third year college at yung grade 12 naman yung kapatid ko na lalaki. At grade 5 naman yung bunso namin. May stepbrother na rin kami na dalawa, kinder 1 at grade 1. Super ang cute nila at ang kukulit din nila. Last year, October 7, 2024, sad to say, minatay si ina nami. Minatay si ina nami sa dala kami matabo sa Ubaynin. Dala kami matabo sa Ubaynin, dala nami mailay sa bibiyag panskanin sabab sa kabaginapas nami sa kabangagi amawatan ta sa lukas ta. Mga ali nami mo ang mga not, itagapadanilan ang luso stepfather namin. 2 a.m. ng madaling araw. Tumawag ang kapatid ko na babae na si ina daw ay wala na. Baguliang abanal sa kanin, saltama mo na sa akin na di ako panggin pakaimaman. Kagina na takawan ako ged, sa kinadalo na ali akwanto sa dadan si ina. Tinawagan ko sukaka ko asa kataw abag review for coming exam nila sa Lea. And then, dili bunggid into ba sa kanin pakaimaman, ugid na magayas-gayas din sa kanin manganggat, sa maddaga padanin, kabagapas sa kanin baguli, asa la mailay nimpon si ina, sa dapan makalabang. At ako din naman, nagmamadali akong tumawag sa mga friend ko kung sinong available sa hating gabi para lang mapuntahan ko ang nanay ko. Alhamdulillah, meron akong mga kaibigan na sinamahan ako pa uwi. Tapos nga namin kinauma sa walay na luwa ko pamba na kaimaman abanal sa banalwon adala dambasan si ina. Nag-iiyakan ang mga kapatid ko. Yung isang kapatid namin na grade 12 ay morning na niya nalaman dahil hindi siya makontak dahil wala siyang cellphone. Yung ate naman namin sa abroad, gulong-gulo kami dahil hindi namin alam kung paano sasabihin sa kanya na wala na si ina. Dala din si ina, ando dala din si ama. Subla ikasakit nin, idala din lukas sa tao. Yan namin bundang padindagan, nasabar, ano kapandoabon din sa lagkanilan. Kaginaso Allah Ta'ala imasla asaksi, ano masla apantabang sa lakita no, siya sa liyo na dunya. Kinatatanggo na ni Lambo, di tano katawan kano sagay, nasakita no manam imakatundong at tawag ka madala. Ngayong graduating na ako, adala damon kasawiti ni ina, ano dako damon makapamalas ka ni ina. Makalido sa ginawa, ugid na matalimata, kapila ginawa niya ibaginin. Napapaisip din ako kung paano na kami panundan ang mga ali nami, lalo pat ngayon na nahihirapan kami sa financial. Ang panganay lang namin ang inaasahan namin sa financial. Insyaallah kaka, pedo bundan abanal na makalipos tanumon sa kanunya ang mga bataluan tanong. Syukran abanal sa niya at chance, amadalo ko ando makashare ko, sungin man igagadam ko ando kasaysaya nami, sa sagunaban niya ang mga timpo, maasalam po.